Relate na relate ako! Kala, parang nahihilab na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng avid listeners ng inyong programa. Ako nga pala si Carmina, Carms for short. Una ko napakinggan ang Dear MOR sa Spotify at habang nakikinig ng ilang kwento ay naisip ko na pwede ko ring i-share ang kwento ko at ng pamilya ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento kong ito sa pagpapakilala sa aking pamilya. Kev? Kev! Tawagin mo na si Mama, nakahain na ako. Okay. May kulang pa ba? Ilabas ko kaya yung binili kong tinapay kahapon. Hindi na siguro. Pwede na to. Kev! Ma! Kain na! Eto na. Aba, mukhang masarap ang luto mo Ako pa ba? Mana yata ako sa inyo, Ma. Uy, omelet ba yan? Patikim! Hoy! Ay! Ay! Aray! Sabay-sabay tayong kakain. Huwag ka atata. Grabe naman. Kailangan talaga bayolente agad. Sakit ha? Aba, hindi pa nga nakakaupo si Mama. Titikim ka na agad. Talagang matatamaan ka. Oh, sige na. Maupo na tayo at nang makakain na. Ay ma, nag-message pala ang Tita Maribel. Ipadala mo na daw yung pambili ng malagkit kasi mamamalingki na daw siya mamaya. Marami daw siyang order kaya baka hindi na daw niya maasikaso kung bukas mo pa mapapadala. Ay, ganun ba? Teka. Sige na, ako nang bahala. Ako na mag-transfer ng pera sa tita. Ay, salamat anak ha. Nawala kasi sa isip ko nagagawa nga pala tayo ng bilo-bilo sa Pasko. Okay lang, Ma. Hindi pwedeng wala tayong bilo-bilo sa Pasko. Ako mismo magtatampo niyan. Oh, sige. Oh, kanino bang cellphone yon? Hindi sa akin, baka kay ate. Carms, cellphone mo yata yon. Ay, teka po. Unknown number? Sorry ka, hindi ako sumasagot ng unknown number. Tsaka wala naman akong parating na person. Sino ba yung tumatawag sa'yo, anak? Unknown number, Ma. Bakit hindi mo sinagot? Baka importante yon. Di yan, Ma. Kung importante yan, nagme-message yan sa akin. Sigurado ka ba? Scammer lang yan, Ma. Huwag mo na isipin. Kain ka na dyan. Ayan tumatawag na naman. Scammer lang to, Ma. Huwag mo nang pansinin. Makulit ka, ha? Yan. Black ka ngayon. Ay, Ma. Mamaya pala, dadaanan ko yung dating opisina mo, ha? Dating opisina? Bakit naman? Ano, may nangyari ba? Wala naman, Ma. Nag-message kasi yung mga dati mong kaopisina. May Christmas package daw sila para sa'yo. Daanan ko raw. Nako, ganun ba? Ay, hindi talaga nakakalimot yung mga yun, ano? Oo nga po eh. Sabi ko nga sana hindi na sila nag-abala. Mapilit sila eh. Hindi na ako tumanggi. Hayaan mo na. Maganda na rin yun at may pandagdag tayong handa sa darating na Pasko. Sana may mga fruit cocktail man lang no, para hindi na ako bumili. Kuripot ha? Fruit cocktail na lang, iaasa pa sa iba? Aba, kung makakatipid naman ako Hindi kaya biro ang presyo ng mga ingredients ng fruit salad ngayon. Kung ano man laman yan, maging masaya pa rin tayo at biyaya yon. Oh, narinig mo yun, Kev? Opo, narinig ko po. Siya, sige na, tama na yan. Kumain na tayo at marami pa tayong gagawin ngayong araw. Pauwi ka na ba niyan? Yes, Ma. Kakaabot lang sa akin ng package mo. Mukhang marami-rami itong binigay nila sa'yo ah. Nako, ganun ba? Di maganda pala. Sige. Mag-message ka na lang kung malapit ka na, ha? Okay, Ma. Ay, Carms. Kung makakadaan ka nga pala sa convenience store, ibili mo ako ng coconut milk, ha? Okay, Ma. Okay, ingat ka, ha? Huwag kalimutang mag-message sa akin. Opo. Okay. Bye, Ma. Okay, diretso na ako sa convenience store para makauwi na. Sino naman tong tumatawag? Unknown number na naman. Sino ba kasi tong kulit, ha? Hello? Bakit ka ba tawag ng tawag? Pwede ba, bago ka tumawag, mag-message ka muna? Hello? Carmina? Nak,
Bakit ka tumatawag? Hello, Nak. Narinig mo ba ako? Please, huwag ka nang tatawag ulit. Bye! Kapal din naman ang mukha mong tumawag. Mga kamorkada, bago ako magpatuloy sa kwento ko, nais ko muna sanang ipakilala ang aking ama na si Greg. Bata pa lang ako nung nagkahiwalay ang aking Mama Gina at Papa Greg. Naaalala ko pa yung araw na tuluyan na niya kaming iniwan. Wala pang muwang ang mga kapatid ko noong mawala sa buhay namin si Papa. Aaminin ko na nagtanim ako ng galit sa aking ama dahil sa pag-abandono niya sa amin. Kaya nga hindi ko maintindihan at hindi ko matanggap ang muling pagpaparamdam niya sa amin. Okay na ba yung ganitong size ng all-purpose cream? Patingin. May sumunod na laki pa ba dito? Madami-dami kasi yung fruit cocktail natin. Damihan na natin yung gawa. Meron pa. Teka, palitan ko lang to. Humanap ka na rin ng pineapple chunks, ha? Okay! Kaya ko siguro gawan din sila ng fruit salad. Gawin ko na kayang buko salad. Eh kaso hahanap pa ako ng fresh buko. Pero baka may kakilala naman si mama na nagbebenta. Sige, pwede. Hello, Nak. Ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito kami? Kumusta ka? Long time no see, Nak. Wala akong oras makipag-usap sa'yo, kaya please excuse me. Teka lang, Nak. Gusto ko lang makipag-usap. Ako ayoko makipag-usap. Eto, te. Pwede na ba? Hello, Nak. Laki mo na. Kev, tara na. Malis na tayo. Pero ate, si Papa... I said, let's go! Please, Nak. Gusto ko lang makipag-usap. Please. Kilos na, Kev. Tara na! Pa, sorry. Ate? Kev, sa susunod, kapag sinabi kong kumilos ka. Hindi yung ilang beses na kitang sinasabihan, hindi ka pa rin gumagalaw. Bakit naman ganun, te? Bakit naman ganun mo na lang tratuhin si Papa? Ayoko na siyang pag-usapan. Huwag mo nang ulitin yun, okay? Te, I said drop it. Hindi na natin siya pag-uusapan, period. Not now, not ever! I'm sorry, Kev. I didn't mean na sigawan ka. Ayoko lang talagang bigyan siya ng oras, okay? I'm sorry. Kev? Narinig mo ba yung sinabi ko? yes, ate. Okay, good. Sana hindi mo na lang siya sinigawan ng ganun. Si Papa, Kev, naiintindihan ko naman na galit ka kay Papa. Pero sana hindi mo na lang siya kinausap ng ganun. hindi ako galit sa kanya, Kev. I'm sorry, pero you just won't understand. Hindi mo nga siya matawag na Papa. May sinasabi ka ba? Wala. Bilisan na natin. Hinihintay na tayo ni Mama. Okay. Diba, sinabihan na kita na tigilan mo na yung paninigarilyo. Pagbigyan mo na ako, ma. Medyo hindi maganda ang mood ko ngayon eh. Nabanggit nga ni Kevin. Sorry, ma. Promise, ngayon lang to. Hindi ko lang talaga maatim na makita pagmumukha ng taong yun. Anak, naiintindihan naman kita.
Hindi kasi ako maiintindihan ni Kevme eh. Sobrang bata pa siya noon. Hindi niya nakita yung mga nakita ko. Hindi niya narinig yung mga narinig ko noon. Ay, tama ka naman, Carms. Kahit ako, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga ginawa ni Greg sa akin. Pero naiintindihan ko rin naman na hinahanap-hanap din ni Kev yung pakiramdam na merong ama. Kaya, intindihin mo na lang din yung kapatid mo. Yes, ma. I'm sorry po. Nako anak, huwag kang humingi ng sorry. Wala ka namang ginawang mali. Nagpakita ka lang ng totoong nararamdaman mo. Oo, baka sumama ang loob ni Kev sa'yo pero sandali lang yon. Lilipas din yon, okay? Kaya huwag kang mag-sorry. Thank you, ma. Tara nga dito. Ay, ito talagang panganay ko, oo. Nang bata-bata pa, ang dami nang iniisip. Kahit ano namang gawin yan baby ko pa rin siya. Ma! O bakit? Yayakap lang naman ng mama Okay na, mama. Okay na. O, tingnan mo nga. Ayaw mo pa rin magpayakap Love you, ma. Love you too, anak. Mga kamorkada, ibang galit talaga ang nadama ko noong makita ko muli si Papa nung mga panahon na yon. Para akong nakakita ng multo sa totoo lang. Parang lahat ng masasamang alaala ko noon na akala ko na baon ko na sa limot, naglabasan lahat. Nakadagdag pa sa inis ko yung mga sinabi ni Kev sa akin. Akala ko talaga, dun na matatapos ang issue patungkol kay Papa. Nagkamali pala ako. There, I've already sent you the report, sir. If you need anything else, just send me a message and I'll get to it ASAP. Okay, sir. Yes, sir. No problem, sir. All right. Grabe. Kapagod. Bakit ba kasi kung kailan magpapasko tsaka nagmamadali yung mga tao na matapos lahat? Sumakit leg ko dun. Break time nga muna. Ma? Ma, anong merienda natin today? Ma? Merienda tayo, Ma! Ma? Saan naman kaya yun? Ganun ba? Paano ang gagawin natin? Ayaw kang kausapin ni Carmina. Tulong? Anong tulong? Ay nako, kung hindi ka gustong harapin ni Carmina, wala akong magagawa. Kilala mo yung anak mong yan. Sino naman kaya itong kausap ni Mama? Ma, sino yung kausap mo? Ay, naku anak ng kabuting nalunod. Ay, Diyos ko Carmina, huwag mo naman akong ginugulat ng ganon. Sorry naman. Sino po ba yung kausap niyo? Kausap? Wala. Kumari ko lang yun. Nagka-problema lang dun sa pamilya niya. Ito humihingi ng payo. Ganun ba? O sige na, tuloy niyo na po yung usapan niyo. Naghahanap lang ako ng merienda. Ay, tapos ka na bang magtrabaho? Hindi pa, Ma. Break lang. Merienda ba? Ay, teka. Pwede kitang ipaghanda ng makakain mo. Wag na, Ma. Sige na, tuloy mo na yung usapan niyo. Magpapalaman lang ako ng tinapay. Ay, nako, ako na. Teka. Akin na yan at ako nang gagawa. Bakit mo binaba yung tawag? Sabi nga ako na bahala dito eh. Tapos na kami mag-usap nun. Akin na yung tinapay at palaman. Ako nang gagawa niyan. Okay. Gusto mo rin ba ng kape? Pwede kitang ipag-init ng tubig. Pwede naman po. Teka, kunin ko lang yung tasa ko. Ay naku, wag na. Sige na, umakyat ka na dun sa kwarto mo at ako nang bahala. Iaakyat ko na lang sa'yo. Sure ka, Ma? Oo, sure na sure ako. Sige na. Okay, sabi niyo eh. Promise, Ma. Ako nagagawa. Kaya ko na yan. Ay naku, wag ka nang makulit. Pag sinabi kong ako na, okay? Okay.
So, pwede ko nang i-add yung strawberries, then store ko na sa fridge. Alis lang ako, ma. Balik din po ako agad. Saan kaya pupunta yun? Teka. Kev! Kev! Saglit lang ako, ate. May pupuntahan lang ako. Kung may papabili ka, mag-message ka na lang. Teka lang, saan ka ba pupunta? Sa mall lang. May pupuntahan lang ako. Teka, samahan na kita. Wait, transfer ko lang tong juice sa flask ko. Ay, nagmamadali ako, ate. Need ko na umalis. Saglit lang ako, kunin ko lang yung susi. Sige na, hintayin mo na ako sa kotse. Wag na, ate. Promise, saglit lang ako. So sige na, may dadaanan naman ako on the way, kaya okay lang. Sige na, hintayin mo na ako sa may kotse, saglit lang ako. Ay, okay. Grabe na talaga yung traffic dito sa may atin, no? Hindi na nawala. Anyways, sinabi ko pala kay mama, wag na tayo masyado magluto this coming Christmas. Lutuin na lang natin yung mga usual. Then, yung the rest, order na lang tayo. Kev, okay ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo dyan ah. Sorry, may iniisip lang. Easy lang sa pag-iisip. Sige ka, dadami yung lens sa noo mo. Diyan mo na lang ako ibaba sa kanto. Oo, sige. Okay, message mo ako kung pauwi ka na ha. Hindi pa naman ako uuwi kaya baka mag-abot pa tayo ha. Okay, mamaya na lang. Bye. Right. Maaga pa naman. Makahanap nga muna ng cafe. And done. Tama na muna sigurong work to. Anong oras na ba? Uwi na kaya si Kev? Teka, ma-message nga. Tapos na ako sa cafe. Ikaw, pwede na kita daanan sa mall if tapos ka na. Teka, maligpit nga muna tong laptop ko. Tagal mag-reply ah. Wala na kaya ako umuwi. Talaga ba? Oy, mabuti pala at sumali kayo, no? Yes pa. Sabi nga ng mga teammates ko, swerte daw sila at napagtripan kong sumama sa team. Kev, pa? Sige na, tama ng kwento. Ano bang gusto mo? Anong ginagawa mo dito? Ate, Kev, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkasamang dalawa? Nak, let me explain. I don't need your explanation. Kev, tara na. Alis na tayo. teka lang ate. Let's go! Carmina, please. Ayaw mo ako magpaliwan. Stop! Di ba sinabi ko nang ayokong marinig yung explanation mo? I don't need it now. I don't need it ever! Kev, tara na! Ate. Carmina. Huli na to, okay? Huwag ka na magpakita sa amin. Naiintindihan mo? Huwag ka na magpapakita! Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Sana ngayong Pasko. Mga kamorkada, hindi ko inakala na magagawa kong traidorin ng sarili kong kapatid. Hindi ko inakala na magagawa ni Kev na makipagkita sa papa namin behind my back. Sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko dahil sa insidenteng yon. Sa isip-isip ko kasi, sa dami ng kasalanan sa amin ni Papa, nawala na siya ng karapatan na makita ang kahit na sino sa aming iniwan niya. Hindi ko talaga matanggap na ganun-ganun lang kung patawarin ng kapatid ko si Papa. Alam ko naman na wala pa siyang muwang noon, pero sana man lang inisip niya kung ano ang mararamdaman ko. Oh, naninigarilyo ka na naman. Akala ko ba ititigil ka na sa paninigarilyo mo? Paano ako titigil? Puro stress yung nakukuha ko lately, ma.
Nagkausap na ba kayo ni Kev? Hindi pa, ma. Medyo ayaw ko muna kausapin si Kev. Sumasama lang loob ko eh. Ganun ba? May masama bang nasabi o nagawa si Kev? O baka di kaya si Greg? Pareho lang sila, ma. Mga traitor. Anak, huwag ka namang ganyan. Huwag ka namang magtanim ng galit sa kapatid mo. Paano nga ako di magagalit, ma? Nakipagkita si Kev sa taong yun nang hindi man lang nagsasabi. Papayag ka ba kung sinabi ni Kev na makikipagkita siya sa papa niyo? That's beside the point, ma. He still went behind my back. Alam naman niyang ayoko magkaroon ulit ng kontak ang pamilyang to sa taong yun, pero ginawa niya pa rin. Carms, anak, hayaan mo na si Kev. Sabik sa ama yung kapatid mo. Kung gusto niya makipagkita, pwede naman siguro nating pagbigyan, anak. Hindi, ma! No! Hindi ako papayag. After what he did in the past, dapat nga ni Anino natin hindi nakikita ng taong yan eh. Carms naman. Ma, please. You of all people should understand. Nagawa kanyang lokohin, saktan at iwanan ng ganun-ganun lang, kaya dapat, kaya din nating hindi siya harapin. Yung mga taong tulad niyang dahilan kung bakit ang daming nagsasuffer ngayon. Ay, matagal ko nang napatawad ang papa mo. Ano, ma? Napatawad ko na ang papa mo. Sa lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Sa atin, napatawad ko na ang papa mo, Carmina. Nagkakaedad na kami pareho. Ayoko namang bitbitin lahat ng sama ng loob ko sa kanya hanggang sa pagtanda ko. Kaya napatawad ko na siya. Ang totoo nga niyan matagal na kaming nag-uusap ulit. Hindi ko nga lang sinasabi sa'yo at alam kong sasama ang loob mo sa akin. I can't believe this, ma. Pagkatapos niya tayong iwan na parang basura, papatawarin niyo lang siya kasi ano? Matanda na kayo? Maganon-ganon na lang ba yun? Carms, Ma, alam mo ba kung gaano ako nasaktan nung bigla na lang tayong iwanan ni Papa? Alam mo ba yung sakit na naramdaman ko nung nalaman ko na hindi tayong pinili ni Papa? Ilang araw akong umiiyak kasi lagi kong iniisip na baka may kulang sa akin, na baka ako yung dahilan kung bakit tayo iniwanan. Kaya ma, pasensya na. Pasensya na. Pero kahit kailan, hindi ko mapapatawad si Papa. Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap ulit. Carmina naman. Kung kaya niyo magpatawad ni Kev, sige lang. Ako na lang ang magpaparamdam ng sama ng loob natin sa kanya. Saan ka pupunta, anak? Carmina! Hello? Meet me at the same cafe kung saan kayo nagpunta ni Kev. Carms? Hello? Magkita tayo sa cafe kung saan kayo nagkita ni Kev. Is everything okay? Please! Meet me sa cafe kung saan kayo nagpunta ni Kev. Okay. Kaya mo to, Carms. Sorry, Nak. Sorry, medyo nalate ako. Sobrang dala ng traffic kanina eh. Almost 30 minutes ako nakahinto. Please sit down. Okay. What are you doing? Anong ibig mo sabihin? Anong ginagawa mo? Why are you trying to reconnect? Like, after all the years na lumipas, why?
Why now? Ano eh? Let me guess, may sakit ka ba? Ha? Sakit? Wala akong sakit. Utang. May utang ka ba? Kailangan mo ba ng pera? Marami ka bang pinagkakautangan? Wala anak. So anong ginagawa mo? Bakit mapilit kang bumabalik, ha? Gusto ko lang makasama kayo ulit. Ano? Gusto mo kaming makasama? Seryoso ka ba sa sagot mo na yan, ha? Gusto mo kaming makasama? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo noon? Gusto mo talaga kami makasama ulit? Nak, Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo noon kay Mama? Kung gaano mo siya sinaktan, ha? Akala mo ba nakalimutan ko na yung nagmamakaawa ko sa'yo noon na huwag kang umalis? Alam mo ba kung gaano karami yung iniyak ko nung araw na yon, ha? Tingin mo nakalimot na ako? Carmina, hindi ko... Wala ka naman kasing alam eh! Puro sarili mo yung iniisip mo. Tapos ngayon, porkit maraming taon na yung lumipas, pwede ka nalang bumalik ng basta-basta, ha? Kapal naman ang mukha mo. I'm sorry, anak. Alam kong marami akong pagkukulang. Gusto ko lang bumawi sa inyo. Gusto ko makabawi sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo noon. I'm sorry, pero hindi. Hindi yan enough. Hindi enough na reason. So please, for the love of God, leave us alone. Wala akong pake kung malapit ng magpasko. Hindi ko obligasyon na regaluhan ka ng pagpapatawad. Carmina! Galit na galit ako ng mga oras na yon, mga kamorkada. Akala ko talaga sasabog ang utak ko sa sobrang galit na nadarama ko noon. Lahat ng naipon kong sama ng loob nailabas ko kay Papa nung nagkita kami. Ang totoo nga niyan, marami pa akong gustong sabihin sa kanya. Kaso kumalso na ang utak ko sa galit. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na ilang gabi akong umiiyak nung iniwan niya kami. Gusto kong isumbat sa kanya na hindi niya alam ang pakiramdam ng magmakaawa sa magulang. Yung magmamakaawa na sana wag na siyang umalis. Bata lang ako noon. Hindi ko dapat hingiin sa mga magulang na mahalin niya ako. Akala ko doon na natapos ang lahat sa pagitan namin ni Papa. Nagkamali pala ako. So, kung i-add ko to sa workflow ko, I think I can... Teka nga. Ako lang nalilito sa ginagawa kong to eh. Sino yan? Si Kev to. Pasok ka. Busy ka ba? Balik na lang ako. Ano? Kakatapos ko lang din. Inaayos ko lang to magiging sked ko after Christmas. Alam mo na, unahan sa trabaho. Ah, ganun ba? So, may kailangan ka pa ba? Actually, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Oo naman. May problema ka ba? Wala namang problema. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sabihin? Ano yun? Tawag dito? Gusto ko lang humingi ng sorry. Sorry? Para saan? Well, for going behind your back. Sorry kung pinilit kong makita si Papa. Alam ko namang mali yung ginawa ko, kaya sorry. Kev. Wala eh. Gusto ko lang talaga makita si Papa noon.
Inuna ko yung gusto ko before maisip yung mafe-feel mo, kaya sorry talaga ate. Masyado akong naging selfish. Gusto ko lang kasing malaman kung ano yung feeling ng may ama. Dapat talaga sinabi ko muna sa'yo eh. Kev naman, huwag mong sabihin yan. It's all my fault, okay? Huwag mo nang isipin yun, ha? Everything is okay, okay? Okay. Tawag dito, bala ko palang mag-mall today. Baka may gusto kong ipabili. Promise, hindi ko nakikitain si Papa. Bibili lang ako ng mga personal na gamit. Go lang. Message ka if gusto mo magpasundo, ha? Sige. Love you ate. Love you too, Kev. Ay, okay na siguro tong tinola. Dadagdagan ko pa kaya ng sayote. Ba, baon ang niluluto mo, ma. May masarap. O Carms, tapos ka na ba sa trabaho mo? Tamang-tama at katatapos lang nitong niluluto kong tinola. Gusto ko yan, ma. Sayang, wala pa si Kev. Marami yatang bibilhin sa mall yun eh. Mukhang good mood yata yung kapatid mo. Good mood? Simula nung nagkita-kita kayo ng papa mo at nagkaroon ng sigawan, hindi na maipinta yung mood ng kapatid mo. Malamlam kumbaga. Talaga ba, ma? Ma? Oh, Paano niyo po basta-basta na lang napatawad ang papa pagkatapos ng mga nagawa niya sa inyo? magandang tanong yan, anak. Ang totoo niyan wala akong magandang sagot para dyan. Pero ang masasabi ko lang minsan, tunay na nagbabago ang tao. Lalo na sa aming mga may edad. 2 lang naman yan. Mananatili kami kung paano kami noon o magbabago kami. Naramdaman ko naman na nagbago na ang papa mo. Hindi ko pa siya napapatawad ng buo, pero tinanggap ko na nagbago na siya. Ganun ba, ma? Hindi mo kailangang patawarin ng papa mo. Ang kailangan mo lang matanggap na talagang nagbago na siya. Salamat, ma. Kain na muna tayo. O sige anak, umupo ka na doon at ako nang maghahain. Tulungan na kita, ma. Nako, wag nang makulit ha. Sige na, umupo ka na doon. Okay, ma. Kaya mo to, Carms. Kaya mo to. Carmina! Oh, kanina ka pa dito? Hindi naman. Kararating ko lang din, anak. Okay. Maupo ka muna dito. Sige. Carmina, tawag dito. Gusto ko sanang humingi muna ng pasensya sa'yo. Alam ko namang marami akong naging pagkukulang sa inyo ng mama mo, kaya pasensya na talaga, anak, ha? Sorry pa. Hindi ko pa kayang tanggapin yung sorry mo Siguro sila mama at saka si Kev. Pero ako, sorry po Hindi ko pa kaya Hindi ko pa rin makalimutan yung araw na umalis ka Hindi ko pa rin nakakalimutan yung lakas ng iyak ko habang nagmamakaawa ko sa'yo na huwag ka nang umalis. Ramdam ko pa rin kasi yung sakit sa puso ko. Carmina. Alam mo ba pa, na wala akong ibang hiling noon kundi sana bumalik ka na. Hiling ako ng hiling, pero wala Hindi ka bumalik. Hindi ka nagparamdam. Kaya, sorry. Sorry kung
hindi ko pa matatanggap yung paghingi mo ng tawad. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko, anak. Pero naiintindihan ko rin na ako lang to. Alam kong hinahanap-hanap ka ni Kev at ni Mama. Kaya, handa akong tanggapin ka pabalik sa buhay namin. Sa buhay nila, Kev. Kahit na hindi pa kita mapatawad, handa akong tanggapin ka pabalik para kila Kev. Salamat, anak. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko lahat. Thank you. Thank you, anak. Kaya kung wala kang gagawin sa Pasko, tsaka kung wala kang ibang pupuntahan, welcome ka sa bahay, ha? Para naman maging kompleto yung Pasko nila, Mama. Sige na pa. May trabaho pa kasi ako eh. See you po pa. See you, anak. Thank you. Mga kamorkada, hindi ko alam kung papaano, pero pagkatapos naming mag-usap ni Papa, nawala ang karamihan ng bigat sa puso ko. Pagkalipas ng maraming taon at sakit, siguro gusto ko lang din talaga maramdaman muli na may matatawag akong Papa. Hindi ko man siya tuluyan pang napapatawad, handa na akong tanggapin siya muli sa buhay namin nila Mama at Kev. Kev, yung pansit isalin mo sa magandang plato, ha? Yes, ma. Oh, pwede na yata yung Bake Mac Carms. Hanguin mo na para hindi ma-overcook. Ox, ako na bahala, Ma. Ay, naku, teka. Ano pa nga bang kulang? May nakalimutan pa ba ako? Ay, naku po. Yung piniprito kong manok. Easy lang, Ma. Maaga pa. Baka atakihin ka niyan sa kakamadali mo eh. Ay, naku. Gusto ko bago magpasko ay nakahain na lahat sa lamesa. Gusto ko pag salubong natin ay maayos ang lahat. Kaya ikaw, bilisan mo na dyan sa Bake Mac. Roger! Kev, ihanda mo na yung plato na paglalagyan ng Bake Mac. Ay, Captain. Ay, nako, ewan ko sa inyong magkapatid. Ay, Kev, maglabas ka na nga ng mga baso. Roger that. Ano, Ma? Okay ka pa? Nako, kayang-kaya. Alam mo namang paborito ko tong Pasko. Hindi ako nakakaramdam ng pagod pag besperas. Sa lahat ng okasyon sa loob ng isang taon, ito talagang ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Wow, ang deep naman ng mother dear ko. Ano namang ibig mong sabihin deep? Ay nako, baka masamang kasabihan yung deep-deep na yan, ha? Ay nako, Carmina, sinasabi ko sa'yo, Paskong Pasko. Ay nako. Relax, Ma. Good yung pagiging deep. Promise. O sige, sabi mo eh. Okay ng lamesa, ma. O siya, sige na. Magsiupo na tayo at ilang minuto na lang ay magpapasko na. Ay, teka, ibababa ko lang yung mga regalo ko para sa inyo. Sandali lang. Nako, anak, pakikuha mo na nga rin yung akin. Nakapatong dyan sa kama ko sa kwarto. Okay. Nako, excited na talaga akong makita niyo yung mga regalo ko sa inyong dalawa. Sana magustuhan ninyo. Kahit ano pa yan, Ma, sure ako magugustuhan namin. A gift is a gift. Sabi nga nila, di ba? It is the thought that always counts. Tama ka naman dyan, anak. Teka, ikaw. Wala ka bang nakahandang regalo? Baka magtampo si Kev niyan. Pinaghandaan ng utol mo yung regalo niya para sa'yo. Meron, Ma. Okay, ito na yung mga regalo na hinanda mo, ma. Ay, salamat anak.
Upo ka na, Kev. Malapit na magpasko. Merry Christmas mga anak! Merry Christmas, Ma! Oh, eto. Regalo ko sa inyong magkapatid. Ayan. O sige na, buksan nyo na. Uy, bagong desk mat! Matagal ko lang gustong magkaroon nito eh. Thank you, Ma! You're welcome, anak. Aba, Moleskine notebook at may kasamang bagong pen. Naalala ko kasi nabanggit mo na gusto mong magsimulang mag-journaling. Kaya ayan, binili na kita. Love it, Ma. Thank you. O yung akin naman. Ito. Aba, malaki-laking box to ah. Sige na, Ma. Buksan mo na. Dali. Ay nako, ang pilyo mo talagang bata ka. Kalaki-laking box tapos wallet ang laman. Merry Christmas, Ma! Kuwela ka rin, ano? Itong sa akin, maliit yung box. Baka naman house and lot, ah. Sige, buksan mo na, ate. Aw, keychain ng mga pangalan natin. Napaka-sweet naman ng gift na to, Bunsoy. Narinig din kasi kita na gusto mo ng bagong keychain. Kaya nagpa-customize ako ng keychain. Oh, sweet. Thank you, Kev. Ay, teka. Mukhang nandito na yung regalo ko para sa inyo. Ha? Ngayon lang talaga dineliver? Aba, Pasko na. Merry Christmas, my family! Papa? Greg, Anong ginagawa mo dito pa? Merry Christmas pa! Merry Christmas, anak. ikaw ha? Hindi ka man lang nagsabi na may pa-appearance ka pala ngayong gabi. Ay, syempre, surprise nga eh. Tsaka gusto kasi ni Carms na makita ang gulat na gulat kayo. Di ba, Carms? Yes po. Halika na, maupo ka na. Sumabay ka na ng kain sa amin. Kev, maglabas ka pa nga ng plato para makakain ng papa mo. Sige po, Ma. Merry Christmas sa'yo, anak. Merry Christmas din po, pa. Mga kamorkada, napakasayang makita ang mga ngiti ni na Mama at Kev nung makita nila si Papa. Hindi ko na kailangan ng regalo. Makita lang masaya sila, okay na ako. Para sa amin naman ni Papa, pagkatapos nung Paskong yon, unti-unti naming inayos ang mga lamat na iniwan ng nakaraan sa amin. Hindi naging madali, pero kahit papano ay gumanda ang relasyon naming dalawa. Hindi naman kami nagmamadali. Maraming taon pa ang pagsasamahan namin at marami pang pagkakataon para makabawi kami sa isa't isa. Dito ko natatapusin ang kwento ko, mga kamorkada. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa muntikong kwento. Sana marami pa kayong kwentong maibahagi sa aming mga masusugid na listeners. Muli, maraming salamat and more power. Lubos na gumagalang, Carmina. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Sana ngayong Pasko.